Yan. Sobrang haba. Hey guys, ito yung rubber tree na pinakaunang namarkot ko dito. Yung video na yon yung pinakamaraming views dito, nasa 100,000 views na yata. So ngayon, sobrang haba na niya, nasa 4 feet. Tsaka hindi na masyadong matibay. Tinanggal ko yung stick niya, matutumba. So ang ginawa ko, iripat ko siya. Actually, hindi ko palitan ng pot, pero bawasan ko yung lupa sa ilalim, tsaka ibalik ko siya. Ang problema, sobrang dami na ng ugat. Ngayon ang purpose ko ay ipakita ko sa inyo na bawasan ko yung ugat guys. Kaya ang gawin ko yung parang style sa bonsai na pinuputulan yung ugat niya. So yan, hanggang dyan putulin ko yan, tapos i-replant ko. Tingnan natin kung makasurvive siya. Ito gagawin ko to guys para mapakita ko sa inyo kung mag-successful man siya or hindi. Pero tingin ko successful yan kasi marami naman siyang ugat eh. Gawin ko to para kung mamatay man, okay lang. At least ako yung nag-try. Hindi nyo na kailangan mag-try. Mag-prepare muna ako dito ng dalawang solusyon. Itong isa, i-mix ko ng hydrogen peroxide. Yan, ganyan ang karami. Para pang disinfect yan kasi putulan nga natin eh. Tapos yung isa naman, lagyan natin ng ANAA growth hormone. Yan, okay na yan. So ang purpose, para iwas tayo sa mga fungi dahil nagputol tayo. At saka dahil pinutol natin yung ugat, dapat mapatubo natin ng mabilis, makarecover siya ng mabilis sa pamamagitan ng ANAA growth hormone. Yan, sobrang haba, ganyan lang. Yan. Dami namang ugat eh. Kaya ito lang yan. Tapos ibabad ko siya dito sa hydrogen peroxide solution. Nagawa ko na to guys sa aking mga Thailand varieties na narotrat. Epektibo siya. So yun yung ginawa ko. Tinanggal ko muna yung mga bulok na ugat. At saka binabad siya sa agua oxygenada, and then binabad din sa ANAA. So ilagay muna natin dyan mga 5 minutes lang. Itong potting mix niya ibalik natin, pero linisin muna natin. At saka magdagdag na lang tayo ng vermicast. Maganda din yung mix nito eh. Meron mga chunk na coconut husk. Dagdagan lang natin ng carbonized rice hull, coco peat at saka vermicast. After 5 minutes sa solusyon ng hydrogen peroxide, ayan, lipat natin siya dyan sa may ANAA. Masipag tumagdahon guys eh. Every week may bago siyang dahon. Ano. May ginamit kasi ako dyan. May video tayo dito. Yan yung sekreto ko kung bakit tuloy-tuloy yung pagdahon ng aking mga rubber tree at saka piluli figs. Ayusin natin yung mga ugat niya. Pareho sa pag-ayos natin sa bonsai, para magkaroon siya ng radial roots. Yan, paikot. Ito pala yung
pinutulan natin galing sa markot. Ito, tanggalin na natin. Yan, nabulok na. Yun. Yan. Ganyan natin siya. Yan. Ibaon natin siya mga ganyan. Tapos yung ugat niya, ayan, nakapaikot na. Sabay na natin baon yung stick niya. Saka sa paglagay ng stick guys, dapat hanapan nyo yung kung saan yung piston niya na hindi siya masyadong na-stress yung dahon. Yung mga ugat na yun kasi guys, dalawa lang yung mahaba. Tapos umikot siya ng umikot dito sa pahat natin. Pag ganun na mga ugat, hindi siya ganun katibay. Kasi nga, dalawa lang dito sa kabila. Dito maliliit. So, ang purpose natin dyan ay paikot. Magkaugat siya ng matibay. Radial roots tawag doon. Paikot eh. Tapos pag lumaki na yung mga ugat paikot na yan, kahit bunutin mo yan at saka itayo mo na walang pat, kaya na niyang tumayo. Basta maiksi lang yung tanim natin. Ito kasi sobrang haba na niya. Kaya kailangan muna natin ng support ng stick. At saka i-markot natin yan pag nag-stable na. Para maiksi yung tanim natin. Tapos yung malalaking ugat na yon, i-expose natin yon. Yan. Asahan natin na tatamla itong mga dahon niya. Dahil nga pinutulan natin ng mga ugat. Pero makarecover din yan pag dito lang sa mga shaded area. At saka itong pinagbabara natin na agwa-oxygenada, idilig ko na rin dito. Pang disinfect na rin sa potting mix. Yun. Tapos ito na rin. Ito rin ipandilig natin. Kasi nga growing hormone to. Rotting hormone na rin. Alam guys, i-update ko kayo after a few days kung makarecover ba tong ginawa natin o kung madido na. Ito na siya guys, after 4 days. Hindi siya masyado bumagsak yung kanyang dahon. Hindi siya naging droopy. Itong isa kasi bago to, kaya yun talagang ayan, bagsak talaga yan kasi bagong dahon siya. Tatayo din yan. At saka ito, kita nyo may bagong dahon na siya. Ito yung pabukas pa lang nung nag-root pruning tayo. Ayan. Kita nyo naman, healthy siya. Ibig sabihin, walang problema sa kanya kahit na pinutol natin yung mga ugat niya. Kasi napakarami naman yung ugat eh. Medyo matagal na rin to, December pa yata to eh. December, ano ngayon, June, 6 months. So sa 6 months, sobrang dami ng ugat niya. Ayun, pinutol natin. Observe ko ulit, malay nyo, baka after a few days, magka-problema siya. Dito ko rin siya nilagay lang din sa kung saan ko siya nilagay nung bago ko ginawa yon. Dito yun eh. Saka dito rin yung mga yan. Andito siya outdoor, pero medyo may shade siya dahil yan oh. Ang taas niya ay may kamyas at saka may bougainvillea. Ayan. Dito kasi yung sunrise. Lalabas dyan yung araw mga alas 7 bago sila magkaroon ng sunlight hanggang siyempre mga alas 12. Ganyan lang. So morning sunlight lang sila. Pero partially shaded siya. Hindi naman ganon karami yung shade, pero at least meron silang medyo screened yung sunlight. Yung mga tricolor na tiniki ko. Sobrang laki ng puno na pinuha ko. So yan guys, update ko kayo ulit. Ayan guys, after 8 days, yun,
Diba? Nakatayo na ang mga dahon. Ibig sabihin, naka-recover na siya. May alikabok. May ginagawa kasi ako dito. Daming sawdust. So ayun guys, tinry ko lang at saka gusto kong ipakita sa inyo kung anong maging resulta kung putulin natin yung mga ugat ng rubber tree natin pag nagripat. So ayan, na prove ko na hindi naman mamatay ang rubber tree. Mahigit 50% nga yung pinutol ko eh. Kasi yung mga 1 meter na yun na ugat niya, pinutol ko mga 8 inches lang yung tinira ko. Kasi useless din guys yung mahabang ugat na isa or dalawa lang. Kasi mangyari doon, ikot-ikot lang yun dyan sa part natin. Hindi rin siya matibay, hindi siya makapit. Iba pa rin yung maraming ugat niya paikot. Kaya yung pinutol ko siya para yung mga maliliit na ugat sa kabila, lalaki pa. At saka yung pinutulan ko na yun ng ugat na yun, magtubo ulit ng maliliit na ugat. Kaya mas maganda yun, sumipsip ng mga nutrients compared doon sa malaking ugat na mahaba. So ayun lang guys, thank you for watching. At saka kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click yung subscribe button at saka i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may bagong mga video ako. Happy planting everyone.